good morning kapatid. Good news sa ating mga kapatid, bumaba po ng 20 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng gulay sa ilang pamilihan. Kaya ang ating Yora, maagang dinayo yan sa Quinta Market sa Quiapo. Mami Chiki, ano-anong mga gulay ang bagsak presyo dyan? Mami Chiki! Yuhuu! At dyan naman si Mami Chiki. Yan! Hello! Ay, ito na. Hello! Ayan na. Ay, naririnig niyo ba ako? Yes! Busy ako dito, Angela. Oo nga eh. Dahil nagkakumahog ang mga tao dahil nagmura ang gulay. Naku, di ba kailan ko ba sinasabi yun? Hindi madalas, pero ganyan po ang nangyayari dito sa Quinta Market and Fish Port dito po sa Quiapo, Manila. Kasama ko po si Nestor Cabukos. Ito, kanina pa kami kakwentuhan. Nestor, lika dito. Good morning, kapatid. O, nasa Quiapo kaya, ikaw ay isang deboto. Opo. Nestor, alas 3 ka pa nandito. Opo, madaling araw pa po. Napakaaga. Dahil nga ang iyong mga gulay ay nanggagaling, saan nga nanggagaling ang mga gulay? Sa Divisoria po. Sa Divisoria. So, maaga ka pumupunta doon, tapos dinadala mo pa Apo, dito. Okay. So ngayon, sabi ko sa kanila, nagbura ang mga gulay. Bumaba nga po. Bumaba. Bakit kaya? Kasi marami rin pong supply. Ayun, yun naman talaga. Supply and demand naman. So maraming supply ngayon dahil nag-iinit na rin ang panahon, siguro. So marami yung mga, eto na, ready for harvest na, kaya madaming available. Sige, simulan natin dun sa mga, eto talagang magandang i-highlight ang sibuyas dahil lahat ng ating linuluto ay may sibuyas, di ba? Nasa 150 pesos dati, nasa 120 per kilo na ngayon ang sibuyas mo. Alik sibuyas yan, yung pula. Pula. Eh, yung puti, Yes lang po ang presyo. parehas lang ang presyo. Same price Okay. lang po. Ang repolyo naman nasa 70 per kilo. Ayan, Apa, steady. Ay, mura, no? Pagbaba. Okay yun. Okay, ang carrots, daanan natin. Uy, 40 pesos ang binaba. Nasa 120 per kilo. Pero maganda ba? Ang lalaki pa ng mga carrots niya. Ito, 120 per kilo ngayon. Ang bawang, nasa na mga bawang mo? 160 per kilo, so steady po ang presyo ng bawang. 100 pesos lang ang talong ngayon kumpara sa 160. Wow! Tsaka ang gaganda. So, parang ito ba ang panahon talaga na hindi lang marami, kundi magaganda rin ang mga gulay. Bagyo. Ano? Maganda kasi walang bagyo. Oh, walang bagyo, wala pa so far. Kaya ito talagang pagsamantalahan na natin, di ba? Ano pang gusto mo yan? Ano pa ba? Ang sayote, nasa 40 mula 60. Ang patatas, nasa, tumaas sa patatas. 120 po. Ha? 120. 120 dati. Eh ngayon, Ngayon 100. bumaba pa rin. Okay, very good. Ang pechay, yan, 100 tumaas din ba? po. Yun, ganun pa rin naman po. Okay, ang pechay. Patingin ang pechay. Saan ang pechay mo? Ay, saan ang pechay? Ay, ito. Ang malaki rin. Okay, magkano ang pechay natin yan? 100 po. 100. Okay, at ang sitaw, patingin. 20, isang tali. Dati ano? Same price pa rin naman po. Ganun pa rin po yung presyo. Ganun pa rin ang presyo. Okay, sige. So punta tayo ngayon doon. Iwan muna kita, Nestor, dahil may kausap doon ako kay Vanjie. Siya naman, sa Balitawak naman ang gagaling ang kanyang mga produkto sa iyo sa Divisoria. So tignan natin kung nagkakaiba ang presyo. Depende kung saan sila kung saan sila kumukuha. Pero mukhang hindi. Nakikita ko, good morning po, ma'am. Ayan, dami ng tao dito sa Quinta Fish Port, dito po sa Quiapo. Pero tignan natin, asan na si Vanjie? Hello po! Kausap ko, kilala mo si Nestor? Opo. O, syempre, halika lumabas ka dito para makita ka naman. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Oo, di ba kanina nag-uusap tayo sa iyong mga gulay nang gagaling sa... Divisoria at Balintawak po. Pareho. O, sige. Meron ka rin Divisoria kasi Opo. si Nestor. So, saan ba talaga mas mura? Manggaling Divisoria o Balintawak? Paras naman po sila, kaya lang, ang mga down ko, mas maganda sa Balintawak kasi hindi siya mga lasog. Kumbaga, yung mga dahon, mga buo. Okay, so dun ka sa dahon, Balintawak. Oo. Okay. Kasi magaganda yung mga dahon niya, hindi siya mga lasog. Kasi pag tinignan mo din na lasog, parang ayaw na ng customer bumili. Oh, syempre, di ba? Kasi parang luma, gano'n. So, pag tinignan mo yung mga dahon ko, mga fresh talaga yan, yung dahon niya. So, alam ko na yung ginagawa mo kasi kumisan kahit mukhang luma, hindi naman luma talaga, pwede pa kainin. So, ginaganito mo, yung parang hinihiwa mo, tapos nilalagay natin sa mga plastic-plastic. Para po, para walang masayang. Alam mo, okay yun kasi
mamura mo rin mo na mapapasa sa mamimili, Opo. di ba? Eh, hindi naman siya bulok pa, kaya lang. Hindi naman po. Oo. Alam mo, tip natin yan, di ba? Na pagka makakita kayo ng mga nakasupot-supot na gano'n, makakamura talaga kayo. Opo, mura na po yun kasi hindi naman yun sira. Kumbaga, hindi na rin kayo mapapagod maghiwa kasi nahiwa na namin. Oo, tama yan, Vanji. Igigisa nyo na lang. Oo nga. So, ang mga presyo mo, pareho din kay yan. Opo. Gusto lang natin pakita na medyo consistent ang presyo nila. Nasa 120 ang sibuyas, whether red or white. Meron ka bang white? Mayroon po. Oh, pero ganun din, ano? Opo. Okay, tapos ang repolyo from 100 nasa 80, ang carrots po nasa 100 pesos. Mura carrots ngayon, ano? Opo, bagsak po. Oo, bagsak talaga. Ang leeks nasa 180, yun tumaas ng konti. Opo. Okay. Ang bawang, ayun nga, 150 sabi natin. Ang talong, ganun din, 100 dito kay Vanji. Ang gaganda. At ang sayote, nasa 40 na mula 60. Ilang piraso sa isang kilo ang sayote? Depende po. Minsan po may dalawa, minsan may tatlo. Okay. Depende po sa laki. Okay, narinig mo. Layo ko pala sa'yo. Dala-dala ko yung mic ko. At ang sitaw, nasa 50 per tali mula 70. Opo. Ayun yung sitaw mo. Pagka magluluto ako ng, halimbawa sa muli, nalagay ba ang sitaw mo? Sa sinigang. Sa sinigang. Okay, ako gusto ko kuminsan gisa rin lang eh. Adobo? Or Oh, gata? inadobong. Uy, Sitaw. gata! Opo. So, kung yung isang tali, okay na ba yan sa isang pamilya, isang araw, Opo, isang kasi ulam? mahaba po naman siya eh. Oo, di ba? Tinatali, hinihiwa-hiwa hiwain mo naman naman po. ng ganyan. Okay, sige. Mamaya, hingi pa ako ng mga tips sa kanila kung paano nga ba makamura. Yung mga natututunan ko mga ganyan. Yung mga binabalot na agad. Or yung mga dapat, pwede yung biling hiwa-hiwa na para mas mura. Mapagod. Yan, may mga hiwa na po kami. Okay, mamaya kwento pa tayo, Vanji, sa pagbabalik dito sa Akita Fish Market dito sa Quiapo. Back to studio muna. Maraming salamat, Mami Chiki! Sa mga kapatid nating mamimili po ngayong araw, ano nga ba ang tipid tips na ating kailangan na malaman straight mismo sa ating Nyora na live pa rin po ngayon sa Quinta Market. Mami Chiki, ano po bang masishare mo dyan sa amin ng mga tips? Hindi madalas na tayo ay nagbibigay ng magandang balita na nagbababaan ng presyo, di ba? Kaya ito yung mga araw na to na lahat talaga ng presyong gulay ay nagbabaan. Kaya meron tayong tips para sa inyo. Pagsamantalahan na natin na maganda ang presyo, mamili na tayo. At i-freezer or i-ref natin yung ating mga nabili. Kasi baka mamaya, bukas bakalawa, umakit na naman yan, di ba? So ito, kausapin uli natin si Nestor at kaway-kaway si Dahlia. Kaway ka naman dyan, ang may bahay ni Nestor. Ito po ang kanilang stall dito sa Quinta Market. At ang sabi natin, di ba, Nestor, ang mga presyo nga ngayon, parang okay yata na bumili tapos pwede nating itago lang sa bahay. Ano yung mga hindi na nabubulok agad? Yung mga sibuyas po, saka Oo. patatas, pwede rin po yung stock na matagal yan. Oo, tapos ano pa? Patata, bawang. ang bawang, pati nga ang talong, di Talong ba? po, mura din po. So, etong tip namin sa inyo, di ba? Ito ginagawa ko to sa bahay. So, nagpe-freeze ako ng mga gulay, tapos gagamitin ko na lang kahit isang linggo pagkatapos kong bilhin, eh mukha pa ring sariwa. Papaano kanyo? Ganito po yung anong gagawin natin? I-re-rep po. I-ref, pero bago natin i-ref o freezer, i-half cook muna natin. Ganun po yung tawag po doon yung blanching. Halimbawa, maganda pong gawin yan dito sa red at saka sa green pepper. Tignan yung green pepper niya, no? Parang iba yung hugis ngayon. Tapos pati ang red bell pepper, magkano na nga ito ngayon? 150 po kilo. 150 pareho, no? Apo, O, di ba? pares lang Mura po. yan. Kuminsan, umaakit na ng... Naku, kuminsan nakakita ko ng 500 per Noong New kilo. Year po, umabot po ng 1,000 O, noong New Year. tingnan mo na. Ito po ang maganda mag-stock ngayon. Pati ito mga talong, at saka ang mga carrots, patatas. Kung meron kayo yung asparagus, broccoli, at saka cauliflower na nasa 200 per kilo, 100 per kilo ngayon. Ang gagawin natin, di ba? Hihiwain nyo na maliliit. Okay, tapos ilalagay muna sa, magpa-prepare muna kayo ng isang bowl na may yelo. So, dun yung ilalagay muna yung hiniwa ninyo para hindi nangingitim. Tapos, magpapakulo kayo ng tubig. Pagkatapos yun na mahiwa, ano gagawin? Nilagay sa malamig. Oo, hindi. Teka, ilalagay mo muna Sa mainit. sa mainit. Opo. Pero, matagal ba? Saglit lang po. Saglit lang. Dahil anong tawag doon sa sabi mo nga? Half cook. Half cook lang. Half cook lang dapat. Pero ginagawa niyo po yun para manatiling makulay ang inyong mga gulay kahit na next week nyo pa isa-serve. Huwag nyo kalimutan, iahon agad. Opo. Para mag-half cook mga ilang minuto. Yung mga
2 minutes, Oh, okay na rin tama. yun. 2 Tama, minutes, Nestor opo, eh, no? opo, Mga opo. 2 to 3 minutes lang. Tsaka dapat naka-standby uli yung inyong bowl na may yelo. May Kasi yelo. pag ahon ninyo ng gulay, lagay kagad doon Opo. sa, para tumigil na sa pagluto. Opo. Diba? Pagkatapos doon, saan natin ilalagay? Ano ba magandang Pwede lalagyan? po ilagay sa pag yung nalagay na sa malamig. Tapos sabi mo, anong gagawin sa yung mga dahon, binabalot? Opo, ibalot Oo. sa jar yun. Tapos ito, pwede na yung mga naka ziplock o Opo. kaya yung mga nasa Tupperware. Opo. Freeze yun na. Ayan. Garantisado, pagkaahoy nyo na, pagkakainin nyo next week, mapupula pa rin sila. Opo. Di ba? High five! Ang ganda ng tip natin, Dalia! Maraming salamat sa Sige inyo. po. Thank you sa inyong eto nga, pinayagan nyo kami dito sa inyong tindahan. Alright? O gawin nyo yan sa bahay, ha? Angela, Dimpos, at syempre, ikaw na rin, Andre. Back to studio. Yan, maraming salamat, Mami Chiki! Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.